Hello guys, welcome back to my channel, Weng Pitet Video guys. Meron na naman akong katanungan na sasagutin. So, bali yung katanungan na sasagutin ko ngayon ay tatlo. So, una, katanungan ni Torre Franca, Ani Visor. Pangalawang katanungan ni Christine Joy Panganiban. Pangatlong katanungan ay katanungan ni Angeli Deron. So, para malaman nyo guys kung pang ilang minutes yung tanong nyo, tingnan nyo na lang sa description box kasi isusulat ko din siya. Pero hindi naman to guys hahaba. Madali lang to, short video lang to. So una guys, katanungan ni Torre Franca, sabi niya, paano pag nawala ang diploma? Okay guys, paalala lang sa lahat na gusto mag-apply papuntang Singapore. First na requirements, kailangan meron kang high school diploma. Kung wala kang high school diploma, college diploma, ganun. Pero pinaka number one ay high school diploma. Kung may high school diploma ka, pwede na yan. So, kung ikaw, kung wala ka ng, sabi mo dito na wala ang diploma, pwede ka naman pumunta sa kung saan ka graduate, kumuha ka doon uli kasi ganun din yung ginawa ko. So, yung iba naman, ginagawa na lang nila ng diskarte. So, pag sinabi kong ginagawa nila na lang nila ng diskarte, nasa iyo na yan kung paano mo gawa ng diskarte. Alam mo na siguro yan. So, ang importante lang naman, kailangan alam mo yung date ng pag-graduate mo nung high school, kung ano yung date, at saka kung ano yung nakalagay dyan sa high school diploma mo. In case na matanong ka sa MOM or matanong ka ng employer mo. Pero based on my own experience, hindi naman nila tinatanong as long as mayroon kang maipakita na high school diploma. So, Ma'am Torre Franca, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. Okay? Have a good day. So, dito naman tayo sa pangalawang katanungan. Pangalawang katanungan ay katanungan ni Ma'am Christine Joy Panganiban. Sabi niya dito, nag-unfit po ako sa medical. Tas ako na nag-process ng passport ko. Tas kinukuha ko po passport ko. Tas kukunin ko na si passport pero ayaw ibigay. Okay. Ma'am Christine Joy Panganiban, kung sinabi mo na sa agency mo na kukunin mo na yung passport mo or lahat na requirements mo kasi ayaw mo nang tumuloy tapos ayaw nila ibalik sa'yo, baka sa kadahilanan na meron silang nagastos sa'yo. Kung meron silang nagastos sa'yo, kailangan mo silang bayaran pero dapat kung may nagastos man sila, hingan mo sila ngayon ng resibo. Yung resibo na provided ng BIR. So, kung wala silang may papakitang resibo, tapos ayaw mo, or kung wala man silang nagastos sa'yo, tapos ayaw nila ibalik sa'yo yung mga original papers mo, like for example, passport mo in BI, kung ano-ano pa yan, na personal information mo or personal gamit mo, ayaw nila ibalik sa'yo, pwede mo sila i-complain sa DMW. Pumunta ka ng DMW or kung gusto mo, diretso ka nang mag-complain sa police or sa mga nagsasabi na ayaw ko na mag-complain kasi magastos. So, pwede naman na dumiretso ka na lang sa DMW. Doon ka humingi ng tulong, sabihin mo na gusto mong kunin yung passport mo pero ayaw ibigay ng agency mo. So, dapat alam mo yung pangalan ng agency, pangalan ng persona kung sino nag-hold ng passport mo. Kasi guys, alam ng agency mo na against the law na i-hold yung passport na isang applicant at against the law po yan kung ipapatubos nila. So, para fair lang din, kung merong nagastos yung agency mo sa'yo, bayaran mo. Makipag-usap ka na lang na bayaran mo. So, ikaw ang may laban dyan sa passport mo kasi ikaw ang may-ari niyan. Kung hindi mo kukunin yan tapos nag-back out ka, baka mamaya ipagamit nila yan sa iba. So, importante talaga na kapag nag-back out kayo, i-pull out nyo lahat yung mga papers nyo. Okay, Ma'am Christine, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang, okay? So, dito na tayo sa pangatlong katanungan, which is katanungan ni Ma'am Angeli Deron. So, basahin ko muna guys kasi mga dalawang katanungan to eh. So, sabi niya, Ma'am, patulong naman po. Gusto ko mag-back out sa agency na ina-applyan ko. Tas, nag-back out ako kasi gusto ko na lang bumalik sa employer ko. Tas, ang problema ko, hold po ni agent ang passport ko kasi sabi niya may kontrata na daw ako. Wala pa silang nagasto sa akin kahit piso po kasi yung passport ko, sariling pera ko po yun. Sana mapansin nyo. Paano ka naman nagkaroon ng kontrata kung wala pa silang nagagastos? I mean, kung meron ka ng employer, di sana
Kung meron ka ng employer din, doon ka magkakaroon ng, o doon sila magkakaroon ng gastos kasi yung employer gagastos para i-process yung OEC mo sa bansang pupuntahan mo. So, kung wala pa talaga silang nagastos, sabihin, Angeli, Deron, sabihin mo dyan sa agency mo na kung ayaw mo ibalik yung passport ko, iko-complain kita. Whether i-complain mo siya sa police, diretso sa police, or iko-complain mo siya sa DMW. So, wag kang matakot na kunin yan kasi passport mo yan. Kung alam mo naman sa sarili mo na wala silang ginastos pa sa'yo, kahit na sabihin natin meron silang ginastos sa'yo, wala pa rin silang karapatan na ipatubos yan or gamitin nila yan para takutin ka. So, pumunta kang DMW, doon sa PUAA, or dumiretso ka nang mag-complain sa police. Kailangan meron kang kumpletong evidence na ipapakita kapag nag-complain ka. So, wag kayong matakot guys na kunin nyo yung passport nyo kasi sa inyo yan eh. Okay, Ma'am Angeline, so ito pa yung pangalawa mong comment dito. Madam, how about me, madam? Nag-apply ako, may kontrata na ako pero wala akong permanent ko. Wala pa yan. Kung wala pang permanent ko mag-back out kasi balik ako sa amo ko. Kung wala ka pang napirmahan, wala pa silang nakuha ng OAC, ibig sabihin wala pang na-process na paper. So, meron ka talagang karapatan na kunin yung passport mo kasi sa'yo yan. So, kahit na sabihin natin meron ka ng employer pero hindi ka pa nila nakuhanan ng OAC, ibig sabihin wala pa yan, wala pang na-process. So, kung ako sa'yo, panindigan mo, kunin mo yan. Ilaban mo hanggang saan kung gusto mong ilaban. Kunin mo yung passport mo. So, guys, paalala lang sa mga nag-a-apply. Bibigyan ko kayo ng tips. So, kung gusto nyo mag-apply, no, yung passport nyo na original passport nyo, wag nyo ibigay sa agency. Bigay nyo lang yung Xerox copy. So, kung sure na talaga kayo na hindi kayo magbaback out or hindi magbabago yung isip nyo, di sige, bigay nyo yung passport nyo sa agency. Kasi, kung ibibigay nyo yung original passport nyo na wala pa naman kayong mga employer, dyan kayo nagkakaproblema kung gusto nyong mag-back out. Pero kahit na wala dapat silang karapatan na i-hold yung passport mo kung wala pa naman silang nagastos sa'yo, hindi sila yung kumuha ng passport mo. Sabihin na natin kahit sila pa kumuha ng passport mo, kung gusto mo na kunin yung passport mo at saka hindi ka natutuloy sa pag-apply sa kanila, wala pa rin silang karapatan na i-hold yan. Alam ng agency yan na kapag i-hold nila or hindi nila ibabalik sa may-ari yung passport, pwede sila makasuhan. Alam nila yan guys, may bagong batas na pinirmahan yung presidente ngayon na kapag napatunayan na hinuhold nila yung passport ng isang applicant or ayaw nila ibalik, pwede nyo sila makasuhan. Pwede sila magmulta ng millions din or pwede silang makulong. So, Ma'am Angeli, Deron, huwag ka matakot. Whether i-complain mo sila sa police or dumiretso ka sa DMW, okay? Sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang. And then guys, paalala lang pala, kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang dito sa any video ko. Gagawin ko ng video yan. Mostly, ginagawan ko siya ng short video lang. So, at saka, tawag nito, kung sa tingin nyo guys, ang video ko ay nakatulong sa inyo, pa-click naman ng like at saka pa-click na rin ng subscribe. Okay guys, have a good day. Bye-bye. See you. Bye.